Noong Lunes, pinakilala po namin sa inyo si Kababayan Pride Fritz Friedman, who is now Senior Vice President at Sony Pictures, also a California Commissioner. Through hard work, he rose the ranks and is now on top of his game. This afternoon, we continue to air the continuation of that interview with him as he shares with us the secrets to making it to the top. Meanwhile, my name is Janelle Sawyer, Kababayan in Los Angeles, and I feel on top of the world. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay ng ating programa. And I wish I had better news for you coming from the Philippines, but I'm afraid medyo nakakalungkot pa rin po ang mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Weekend Balita and US Asian Post, joining us from their Glendale newsroom. Magandang hapon sa iyo, Ronnie, at mukhang pataas ng pataas ang bilang ng mga apektado ng habagat sa Pilipinas. Exactly. At a time when the nation, especially us also here, Filipino-Americans, remember the death of Senator Ninoy Aquino, who was assassinated on August 21, 1983. Ngayon po, or of course, Wednesday, kahapon, although the water is now subsiding, yung pong habagat, yung monsoon rains po, ituloy-tuloy pa rin. So, meron pa rin tayong mga kabahaan dyan po sa ating bayan. And of course, 300,000 people are still in evacuation centers. 15% pa rin ho ng Manila is still flooded, down from 50% of course. Pero nga po, like Cavite is still suffering a lot of these floods at mga nangihingi po silang tulong, damit, pagkain, at of course, kasi nga nawash away sa baha ang kanilang mga ari-arian. Ang nakakalungkot dito, Ronnie, is yung mga pagkamatay dahilan ng pagkalunod sa baha. Na dapat itong baha, ilang taon na, taon-taon natin ito nagiging problema. Dapat sa ngayon, nagagawa na sana yan ng paraan. Number 2, nakakabahala yung balita na more than 300,000 people living in shelters. And Ronnie, alam naman natin sa evacuation centers, madaling kumalat ang mga sakit. Meron akong nakitang term dito, yung leptospirosis, na kung saan yung urine daw ng mga daga, that affects a lot of people sa atin pag lumalakad tayo sa baha, At nag-report tayo ng mga ilang taon kasi nga mga nangyayaring baha sa atin. So ito ngayon ang concern, apart from food, lack of water at mga damit po, ang isa pong pinakamalaking concern is health because of this, people crowded in evacuation centers, at of course, yung mga ari-arian nila, mga pagkain and everything are all affected by the flood. Yes, and we talked about this yesterday on our program. Though our kababayans in the Philippines, they need food, water, shelter, clothing, everything. They need everything because they lost everything. Ronnie, palagi nating pinapaalala sa ating mga kababayan na maaring tumulong na kung pwede po, magbahagi ng inyong cash donation. As much as you can, or however little you can, $5, $10, go a long way. Kasi Ronnie, sa ngayon, kung magpapadala tayo ng mga canned goods, mga relief goods, mga damit, mga lumang damit, mga tuwalya, kumot, it takes days to ship those, di ba, Ronnie? Mas matagal na matatanggap natin mga kababayan sa Pilipinas. Totoo yan, Of course, Philippine Consulate or the Red Cross, marami pong non-government organizations. Please contact your local sources. Kung talagang gusto nyo mag-donate. Yes, gk-usa.org also accepting cash donations. We have several villages in the Philippines na nangangailangan din po ng inyong tulong. And speaking of tulong, Ronnie, mabilis namang rumisponde ang Amerika sa pagpapadala ng tulong sa mga biktima ng habagat. Exactly. Ang initial $800,000 po ang ibibigay po ng bansang Amerika sa atin, for non-food assistance at of course for logistics, $300,000 and then another $500,000 para po sa pagtutulong ng relief po sa ating bayan. At of course, like I said, marami pong nasa evacuation centers. Actually, affected po ay about 1 million Filipinos all the way from northern Luzon at yun po hanggang northern Luzon, tapos pababa po mga Pampanga provinces, and of course punta po hanggang sa Calabarzon. Marami po talaga apektado dyan, like I said, especially Cavite. Kung gusto nyo po magtiis tayo ngayong weekend, yung imbis na madalas kumakain sa labas, wag pong kumain sa labas, kahit 1 meal lang po, at i-donate po yan sa ating mga kababayan sa Pilipinas. You saw the pictures, very, very compelling. gk-usa.org is accepting donations sa kanila pong website.
And Ronnie, hindi lang yan ang problema sa Pilipinas, no? Marami rin ang nalulungkot dahil sa patuloy na pagdami ng mga bilang ng patay sanhi ng ferry and cargo ship collision sa Cebu. Very quickly, we don't have much time. Exactly. No, 49 na still missing, 71 so far ang recovered death at marami pa silang they're trying to recover. Of course, alam nila mukhang natrap ito sa barkong ferry na lumubog dyan sa off Cebu. Alright. We hope, Ronnie, that next week, mas maganda na yung mga ihahatid nating balita sa ating mga kababayan. But for now, thank you for sharing those stories with us. Maraming salamat po sa inyo. Mas marami pa pong balita sa kanilang website, www.balita.com. And don't forget to pick up your free copy of Balita on Saturdays and US Asian Post on Wednesdays. Dito po sa inyong mga favorite Filipino establishments and restaurants. Immigration update when we return on the show. Don't go away.